So ayan guys, yan o, naghalo dyan tubig tsaka langis. So yan yung kondisyon, oil sludge, nag-chips na. So kailangan to ano na lang, overhaul na lang to, refresh engine, kasi yan o, nag-chips na siya dito. So kailangan na i-refresh na lang to, refresh engine, overhaul na lang siguro to. Hindi na kayang linisan lang to sa labas. Oh. Yan oh. Baba makina na lang to. Yan oh. Kasunod niyan, bubuksan pa natin yung head para makita natin kung anong kondisyon niya. Tapos ito naman, so binunot natin yung crankshaft ito dahil punong-puno to ng chips na dumikit na oil sludge. Binunot din natin yung BBTI dahil puno rin ng chips, nag oil sludge din. Tensioner ganun rin, sa chin binunot din natin dahil nag oil sludge din, nag chips siya. At itong chin guide binunot din natin dahil ayan oh, malalim na yung kanal. Pati ito malalim na. Yan. Tapos itong timing chain nya, stretch nya, so palitin na rin dahil unat na yung chain, gawa ng walang langis na umakyat dun sa taas. Itong timing case cover, ayan oh, kung nakikita nyo, timing case cover nya. So ito yung bomba, ayan oh, bomba ng langis. So chips na rin. Wala na, refresh na lang yan, linis, refresh engine, palit timing chain, guide, tensioner, head gasket, overhauling gasket. Dahil hindi kayang linisan to ng ganyan lang, naka top overhaul lang, top cleaning lang, hindi kaya, baba makina lang to. Hello guys,
sa atin pinaandar. So, pinapaandar natin ngayon guys para ma-confirm natin tong Hyundai Accent kung mag-overheat ba. So, pag mag-overheat to, kailangan natin palitan yung auxiliary fan pati yung resistor nya, resistor block, kasi walang high speed. So, low lang ang nakaano, walang middle, walang high speed. Kaya ang resulta, bumubulwak yung tubig sa tangke, reservoir tank. So kailangan ma-confirm natin na bubulwak talaga yung tubig. Pag bubulwak, so meaning kulang siya sa hangin dahil ang sabi ng customer, bago yung radiator cap, bago rin yung thermostat valve, at bago rin linis yung radiator. So bagong linis radiator, bagong thermostat valve, bagong radiator cap. So confirm natin ngayon. Pagka bulwak to, so focus tayo doon sa auxiliary fan. Tapos kailangan walang usok, dahil kung may usok, malamang yung EGR cooler niya ang may butas. So hindi nag-automatic yung compressor, dahil pag nag-automatic yung compressor, mawawala ng supply ng hangin sa auxiliary fan. Gawa ng, ang ginawa nila, naka bypass yung auxiliary fan doon sa compressor. So pag automatic at magka-cut off yung compressor, mawawalan supply ng ang auxiliary fan. So that's the time na iinit siya. So check natin. So ayan, mausok. May usok siya.
Lakas ng ano, blow by dito. Anong ano, langis ng makyat. So ito sir, ang problema nitong ano mo sasakyan, kung bakit bumubulwak dito, lalo na pagka pinatay mo yung makina, bumubulwak, at saka pagka humihinto ka galing sa biyahe habang nakaandar yung makina ay bumubulwak. So kung nakahinto ka, patay makina, bumubulwak. Kung galing sa biyahe, nakaandar ang makina, bumubulwak pa rin. So ang issue nito sir ay kailangan makorek muna yung auxiliary pan. Kasi bakit? Ang auxiliary pan ninyo sir ay naka-direct doon sa compressor. So ang compressor ay nag-automatic. Ngayon pag automatic ng compressor, mag-off ang compressor, mamamatay din yung auxiliary pan ninyo kahit na sobrang init na nung makina. So sobrang init ng makina, patay yung auxiliary pan ninyo dahil nakadepende sa compressor. So ang tendency ay mag-overheat siya, over temperature, over pressure, bubulwak dito dahil nakarekta siya sa compressor nyo. So dapat hindi siya nakarekta dahil ang compressor mag-on off yan kung malamig na yung compressor or yung klima sa loob ng sasakyan. Pag off yan, automatic ma-off din yung auxiliary fan dahil nakadepende siya. So ang resulta, bubulwak dito. Make